Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May isang ayah, mga kapatid, na nais nating bigyan ng linaw at makakuha tayo ng aral insyaAllah. Sa sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, ayah 27, sinabi ng Allah, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sabi ng Allah, tunay natatanggapin lamang ng Allah ang mga gawain kung ito ay mula sa mga taong may takot sa Kanya. Ang ibig sabihin ng ayon na ito, mga kapatid, sa ating mga mabuting mga gawain, tatanggapin lamang ito ng Allah, maging obligado man o hindi obligado na mga gawain, kung ito ay ginawa natin sa sitwasyon na tayo ay may takot sa Allah. Takwa, may takot sa Allah. Kasi kung gagawin mo yun sa sitwasyon ng takot mo sa Allah, ang mangyayari niyan, para bagang gumawa ka ng isang gawain na para sa iyong sariling benepisyo. Tatanggapin ng Allah ang isang mabuting gawain kapag ginawa mo ito, kung ito ay para sa Allah at alinsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung takwa, mga kapatid. Kaya nga, ang isang tao, isang Muslim na nakagawa ng kabutihan, huwag siyang humanga sa kanyang sarili. Huwag siyang humanga sa kanyang sarili na nakagawa siya ng kabutihan. Bakit? Dahil hindi niya alam kung ito ba ay tinanggap ng Allah o hindi. Kasi tatanggapin lamang ng Allah ang isang gawain kung ito ay ginawa niya na siya ay may takot sa Allah. At ganoon din, ang isang tao, huwag siyang tumigil sa paggawa ng kabutihan. Kasi binanggit ng mga ulama na ang palatandaan na ikaw ay may takot sa Allah kapag ikaw ay palaging gumagawa ng kabutihan. Kumbaga, huwag kang sumunod sa waswas ng syaitan na huwag kang gumawa ng kabutihan, baka hindi yan tatanggapin ng Allah. Huwag. Gumawa ka ng gumawa ng kabutihan. Kasi ang iman ng ating pananampalataya, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ang ating iman, ng ating paniniwala sa Allah, tumataas siya sa paggawa ng kabutihan at bumababa sa paggawa ng kasamaan. So ibig sabihin, mga kapatid, ang isang Muslim, kung gusto niyang tanggapin ng Allah ang kanyang mga kabutihan, palagi siyang gumagawa. At huwag siyang humanga na siya ay maraming nagawa na kabutihan, at huwag siyang magmaliit sa kanyang kapatid na Muslim na kunti lang kanya nagawa na kabutihan. Halimbawa, nakapag-fasting ka ng Yawmul Itsnin, nakapag-fasting ka ng Monday, at yung kapatid mo hindi nakapag-fasting ng Monday, huwag kang tumingin sa kanya na minamaliit mo siya. At ikaw yung, Masya Allah, nakapasting ako, Masya Allah, nakasala ako ng tahajjud. Huwag. Hindi mo alam, baka hindi tinanggap ng Allah ang iyong gawain. So, kailangan natin, mga kapatid, na kumbaga, palagi nating i-hadir, ibig sabihin, present yung ating niya sa Allah sa paggawa ng kabutihan na ito ay para sa Allah at alinsunod sa paggawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at palagi nating isipin sa ating mga sarili na tayo ay palaging nangangailangan ng habag at awa ng Allah. At hindi ang ating mga gawain na makapagparaiso sa atin, kundi ang habag at awa ng Allah. Wallahu ta'ala alam. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.